Minsan ay naitanong mo na ba sa sarili mo, alin ba ang nauna, ang simbahan o ang Biblia? Saan ito nagmula at paano ba ito nabuo? Ito ang mga katanungan na maaaring hindi masyadong napapansin ng karamihan ng mga Kristiyano. Ngunit, ang kasagutan dito ay maglalantad ng isang malalim na katotohanan tungkol sa pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. At sa video na ito ay ating tatalakayin ang pinagmulan ng simbahan at pagkatapos ay tatalakayin natin ang pinagmulan ng Biblia. Para maunawaan natin ang pinagmulan ng simbahan, kailangan nating balikan ang isang mahalagang pangyayari sa Biblia, ang Pentecostes. Nakasaad ito sa Acts chapter 2. Ito ay ang kaganapang nagmamarka sa pagsilang ng simbahang Kristiyano. Ang mga apostol ay napupuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo ng may bagong lakas at paninindigan. Sa mismong araw na iyon, halos 3,000 katao ang tumanggap ng mensahe ni Kristo at nagpabinyag at naging unang kasapi ng simbahan ang katawan ni Kristo, tulad ng binanggit sa Colosas chapter 1 verse 18 at Efeso chapter 1 verse 22. Ngayon, mahalagang malaman natin na ang simbahan ay matagal nang umiiral bago pa naisulat ang bagong tipan. Sa loob ng ilang dekada pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, wala pang nakasulat ni isa sa mga libro ng bagong tipan. Ang mga unang Kristiyano ay ginagabayan ng mga turo ng mga apostol at ng mga oral tradition na ipinasa mula kay Kristo mismo. Nabanggit sa Acts chapter 2 verse 42 na ang mga pinakaunang mananampalataya ay naglaan ng kanilang sarili sa turo ng mga apostol sa pagkakaisa, sa paghahati ng tinapay at sa mga panalangin. Ang mga turo na ito ay ibinahagi sa pamamagitan ng salita dahil noong mga panahon na iyon ay hindi pa nabubuo ang mga ebanghelyo at iba pang mga libro na bumubuo sa tinatawag natin ngayon na bagong tipan. Kaya ang sagot sa katanungan kung ano ba ang nauna, ang simbahan ba o ang Biblia, yun ay walang iba kundi ang simbahan. Ito ay itinayo batay sa turo ng mga apostol at nakaugat sa mga oral tradition. Ang mga nasusulat na aklat sa bagong tipan ay isinulat lamang pagkatapos nagsimula sa ilang liham ni Pablo noong mga dekada ng 50 AD at sinundan ng mga ebanghelyo noong pagitan ng 60 hanggang 90 AD. Ngunit matapos ang mga sulat na ito, hindi pa ito pinagsama-sama sa isang aklat ng Biblia na mayroon tayo sa panahon ngayon. Ang proseso ng pagsasama-sama ng bagong tipan ay hindi naging madali. Bago ito tuluyang nakumpleto, humarap ang mga Kristiyano sa mga hamon dulot ng kahirapan sa paglalakbay at komunikasyon na nagdudulot ng mga hindi pagkakasundo-sundo sa kung aling mga aklat ba ang dapat ituring na kinasihan ng Diyos. May mga liham pa nga na maling iniuugnay sa mga apostol na nagdulot ng kalituhan sa unang simbahan. Halimbawa, may mga liham na nagkukunwaring mula kay Pablo ngunit hindi pala, kaya't kinakailangang maging maingat ang mga sinaunang Kristiyano sa pagtukoy kung aling mga sinulat ba ang tunay na kinasihan ng Diyos. Kung minsan, ang mga magkakaibang komunidad ng mga Kristiyano ay nagmamay-ari ng iba't ibang koleksyon ng mga libro. Ang Moratorian Fragment na mula pa noong 175 AD ay kasama ang karamihan ng mga aklat sa bagong tipan, ngunit hindi isinama ang ilan sa mga aklat tulad ng Santiago, Hebreo at ikalawang sulat ni Pedro. Samantala, ang ibang tala tulad ng mga ginawa ni Origen at Eusebius noong ikatatlo hanggang ikaapat na siglo ay nagpapakita ng patuloy na mga debate tungkol sa mga aklat tulad ng ikalawang sulat ni Pedro, pahayag at mga liham ni Juan. Sa katunayan, sa loob ng higit 300 taon matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo, nagkaroon ng hindi pagkakasundo-sundo ang mga Kristiyano kung aling mga aklat ba ang dapat maisama sa Biblia. Naging pinal na lamang ang talaan o kanon noong ikaapat na siglo.
sa ilalim ng pamamahala ni Pope Saint Damasus I. Nagsagawa sila ng malaking hakbang sa pagtukoy kung aling mga aklat ba ang maituturing na kinasihan ng Diyos. Sa Council of Rome noong 382 AD, inilabas ng simbahan ang opisyal na listahan ng 73 aklat, 46 sa lumang tipan at 27 sa bagong tipan. Ang desisyong ito ay muling pinagtibay sa Council of Hippo noong 393 AD at Council of Carthage noong 397 AD na siyang nagtatag ng Biblia na kilala natin sa panahon ngayon. Ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Kristyanismo. Hindi lamang napanatili ang mga turo ni Kristo sa pamamagitan ng mga oral tradition, kundi formal din nilang napagsama-sama ang mga banal na kasulatan na gagabay sa mga Kristiyano sa mga susunod na siglo. Kung wala ang simbahan, ay hindi mabubuo ang Biblia na kilala natin sa panahon ngayon. Noong 16th century naganap ang tinatawag na Protestant Reformation sa pangunguna ni Martin Luther na isang Augustinian monk. Kinalaban ni Martin Luther ang otoridad ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanyang doktrina na sola scriptura na nangangahulugan na Biblia lang ang batayan ng pananampalataya. Ngunit ito'y nagbubukas ng isang mahalagang tanong: kung ang Biblia lamang ang batayan ng pananampalataya, sino ang nagpasya kung aling mga aklat ang kasama sa Biblia? Walang listahan ng mga aklat sa loob ng Biblia, kaya't kinakailangan ng mga Kristiyano na umasa sa otoridad ng simbahan upang tukuyin ang mga talaan o ang kanon. Inalis din ni Martin Luther ang 7 aklat mula sa lumang tipan na hindi umaayon sa kanyang teolohiya o paniniwala, tulad ng Tobit, Judith, Una at Ikalawang Makabeyo. Gayunpaman, ang mga aklat na ito ay bahagi na ng Kristiyanong kanon sa loob ng mahigit 1,000 taon simula nang tapusin ng simbahang Katoliko ang Biblia. Taliwas sa mga popular na paniniwala, hindi idinagdag ng simbahang Katoliko ang mga aklat na ito pagkatapos ni Luther. Matagal na itong pinangangalagaan mula pa sa mga unang araw ng simbahan. Pinanatili ng simbahang Katoliko ang 73 aklat na Biblia mula pa noong 4th century. Ang unang naimprentang Biblia, ang Gutenberg Bible noong 1454, ay kasama ang lahat ng 73 aklat, katulad ng pagsasalin ni Saint Jerome sa Latin Vulgate noong huling bahagi ng 4th century. Ito ang Bibliyang binasa ng mga sinaunang Kristiyano sa loob ng mahigit 1 milenyo bago binago ni Martin Luther noong Protestant Reformation. Sa mga unang siglo pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, wala pang kumpletong Biblia tulad ng kilala natin sa panahon ngayon ang mga sinaunang Kristiyano. Sila ay umaasa sa oral tradition at sa otoridad ng simbahan upang gabayan ang kanilang pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit hindi tugma ang doktrina ng sola scriptura sa unang gawi ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi lamang mula sa nasusulat na kasulatan nagtuturo ang simbahan, pinangangalagaan at ipinasalin din nito ang mga turo ni Kristo sa pamamagitan ng parehong kasulatan at oral tradition. Kaya alin ang nauna, ang simbahan o ang Biblia? Ang sagot ay malinaw, ang simbahan. Itinatag ito ni Kristo at ng kanyang mga apostol bago pa naisulat ang bagong tipan. Ang simbahan ang nag-ingat sa mga turo ni Kristo. Ipinasa ito sa mga susunod na henerasyon at sa huli, pinagsama-sama ang Biblia. Kung wala ang simbahan, wala tayong Biblia tulad ng kilala natin sa panahon ngayon. Patuloy na mahalaga ang papel ng simbahan sa pag-unawa at pagpapanatili ng pananampalataya na nagpapaalala sa atin na ang Biblia ay produkto ng maingat na pagsusuri ng simbahan. Hindi natin maihihiwalay ang kasulatan mula sa simbahan na siyang naging tagapangalaga ng salita ng Diyos
mula pa sa simula.